May mga bagay na ipinapanganak na gumagapang, mabagal, tahimik, at walang saysay sa paningin ng mundo. Pero sa ilalim ng bawat balat na yon, may pangakong pakpak, gaya ng pag-ibig. Hindi ito minamadali. Hinahayaang maghintay hanggang sa dumating ang tamang panahon ng paglipad. Kung may ranggo ang mga kakaibang hobby sa barangay namin, siguradong top 1 si Gerald. Habang ang ibang lalaki nag-aalaga ng aso, pusa, o nagko-koleksyon ng motor parts, siya, uod. Oo, uod. Yung gumagapang, yung minsan nadudurog sa tsinelas ng mga taong nagmamadali. Unang beses ko siyang napansin sa likod ng lumang bahay ng lola niya. May mga garapon siyang nakahilera, parang mga selda na kulungan. Pero imbes na preso, mga dahon at uod ang laman. Maingat ang kamay niya, parang may hinahawakang lihim. Anong ginagawa mo? Tanong ko habang pinipigilan kong hindi mapangiwi. Ngumiti siya, yung ngiting hindi nagyayabang pero may kumpiyansang hindi mo may paliwanag. Nagpapalaki ng paru-paro. Wika niya sa akin. Doon ako natawa. Hindi dahil nakakatawa kundi dahil seryoso siya. Ako si Maui. Simpleng tao, mahilig sa kape, sa chismis at mga kwentong hindi ko naman pinaniniwalaan. Kaya nung sinabi ni Gerald na mga uod na yun magiging magaganda balang araw, hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa. Hindi ba sayang yung oras mo? Biro ko. At eto, tumingin siya sa akin. Hindi nagalit. Hindi rin nasaktan. At ang sabi niya, hindi lahat na maganda. Agad-agad. Ewan ko ba kung bakit pero tumama yun. Simula noon, naging routine ko na yung pagdaan sa bakuran nila. May mga araw na nagdadala siya ng bagong dahon. May mga gabing tahimik lang kaming nakaupo habang pinapanood ang mga uod na kumakain. Walang mali siya. Walang palitan ng mga kung anong kumakapal sa hangin. At isang hapon, nadatnang ko siyang nakatitig sa isang uod na halos hindi na gumagalaw. Ano yan? Patay na? Tanong ko. Umiling siya at ang sabi niya, natutulog lang. Nagiging kukun. Tahimik akong tumango kahit hindi ko talaga maintindihan. Ganon din ang tao, dagdag niya. Minsan akala ng lahat wala ka ng galaw pero sa loob mo may binubuo ka. Hindi ko alam kung para kanino yung sinasabi niya, para sa uod o para sa akin. Kaya nung gabing yun, umuwi akong may kakaibang pakiramdam. Parang may uod na din sa dibdib ko, gumagapang, kumikiliti, at unti-unting bumabalot sa puso ko. At doon ko unang naisip, paano kung ang pagmamahal pala hindi agad may pakpak, kundi uod muna. At si Gerald, baka siya yung taong marunong maghintay. Kung may natutunan ako kay Gerald, iyon ay ang konsepto ng pagbitaw. Maglalagas na naman, sabi niya isang umaga habang hawak ang isang tuyong balat ng uod. Parang sayang, sagot ko. Parang iniwan lang, dagdag ko pa. At eto ngumiti siya. Yung tipong alam niyang mali ang iniisip ko pero hindi niya ako kinokorek agad. At ang sabi niya, hindi yan pag-iwan, pag-usad yan. Hindi ko alam kung bakit pero parang ako yung uod na tinutukoy niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas yung pagpunta ko sa kanila.
Hindi na lang para manood ng uod, kundi para siya yung makita. Si Gerald na tahimik, magsalita, pero kapag tungkol sa mga alaga niya, parang may apoy sa mga mata niya. Isang hapon, inabutan ko siyang nililinis yung mga garapon. Pawisan, may dumi sa kamay, pero may kakaibang ganda. Hindi yung tipong mapapalingon ang lahat, pero yung tipong mapapahinto ka. At ang tanong ko sa kanya, bakit mo ba talaga ginagawa to? Hindi naman to pinagkakakitaan. Napatingin siya sa akin ng saglit lang. Tapos sabi niya, kasi may mga bagay na hindi kailangan na may kapalit. Kaya ito, tahimik ako. Parang tinamaan ako. May mga araw na gusto kong itanong kung bakit wala siyang girlfriend o boyfriend. Pero natatakot akong baka masira yung katahimikan naming dalawa. Kaya hinayaan ko na lang yung mga tanong na manatiling uod na gumagapang. Hindi pa pwedeng pakawalan. At isang gabi, biglang umulan. Yung tipong hindi ka na makakatakbo pa uwi. Napilitan akong manatili sa kanila. Sa ilalim ng bubong, magkatabi kaming nakaupo. Tahimik. Ang tunog lang ng ulan at ang mga dahong hinahampas ng hangin ang maririnig mo. Maui, may mga tao kasing ayaw maghintay. Gusto nila instant. Ganda agad, pakpak agad. Sabi niya bigla. Kaya ito, tumango ako. At ang sabi ko, oo, parang kape sa sachet. At ito, napatawa siya. Totoo yung tawa niya. Malinis, yung bihira lang. At ang dagdag niya, pero yung paru-paro, kung minadali mo, mamamatay. At eto, di ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Parang may gustong lumabas sa dibdib ko pero hindi pa oras. Pag-uwi ko ng gabing yun, napatingin ako sa salamin. Parang may balat din akong handa ng iwan. Pero natatakot akong baka kapag iniwan ko yun, hindi na ako makilala ng mga taong mahalaga sa akin. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng mga uod at dahon, unti-unti kong naramdaman, hindi lang pala si Gerald ang nag-aalaga ng paru-paro. Ako rin, kahit hindi ko pa kayang aminin. May yugto ang mga buhay na parang walang nangyayari, walang saya, walang sakit, walang galaw pero sa loob, may tahimik na kaguluhan. Ganun yung pakiramdam ko nang napansin kong hindi na gumagapang ang mga uod ni Gerald. Nakasabit na lang sila, balot ng sariling katahimikan. Gaano katagal yan? Tanong ko. Depende. Walang eksaktong oras at pagbabago eh. Sagot naman niya. Gusto kong matawa pero parang ako na naman yung tinutukoy niya. Mas naging madalas yung pagkikita namin. Hindi lang sa bakuran, may mga gabing sabay kaming nagkakape sa tindahan. May mga umagang sabay naglalakad na parang sanay na yung mga paa naming magkasabay. Pero may distansya. Hindi pisikal kundi emosyonal. Parang may pader na parehong ayaw naming galawin. At isang hapon, nadatnan ko siyang nakatulala sa isang kukun. May mali ba? Tanong ko. At ito, umiling siya. Sabi niya, wala. Iniisip ko lang kung handa na. Handa saan? Tanong ko ulit. Humarap sa mundo, wika niya. Tahimik akong tumayo sa tabi niya. Paano mo malalaman? Tanong ko ulit. Napangiti siya pero may lungkot. At ang sabi niya, hindi mo malalaman. Kaya nga, kailangan mo magtiwala. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Gusto kong sabihin sa kanya na handa na ako. Na matagal ko nang alam ang anyo ng damdaming gumagapang sa loob ko. Na hindi na ako takot sa magiging itsura ko kapag lumabas na to. Pero nanatili akong tahimik. Isang gabi nag-message siya sa akin. Maui, pwede ka ba dito?
Walang tanong, walang paliwanag. Kaya ito, pagdating ko, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. May hawak na garapon. Basag. At ang sabi niya nang halos pabulong, napabayaan ko. Isa to sa mga nauna. At ito, lumapit ako at umupo sa tabi niya. At ang sabi ko, kahit masakit, hindi lahat nabubuhay. Kahit anong ingat. At ito, tumango siya. At ang sabi niya, alam ko naman yun eh. Pero masakit pa rin. Doon ko siya unang hinawakan. Hindi kamay, kundi sa balikat. Magaan lang yung paghawak ko. Yung parang takot akong mabasag din siya. Hindi naman siya umiwas. At sa simpleng haplos na yon, parang may pumutok na kukun sa dibdib ko. Hindi pa pakpak, hindi pa lipad, pero sapat na para malaman kong may lalabas na. At sa gabing yon, sa gitna ng basag na garapon at tahimik na paghinga, naunawaan ko, ang pagmamahal pala, minsan, hindi sumisigaw. Minsan naghihintay lang na may umupo sa tabi mo. May mga pagbabago na halos hindi mo mapapansin. Hindi malakas, hindi biglaan. Parang hinga lang, pero kapag nawala, doon mo lang mararamdaman yung bigat. Isang umaga, nadatnan ko si Gerald na nakangiti mag-isa. May isa nang gumagalaw oh. Sabi niya sabay turo sa isang kukun. Lumapit ako, tahimik lang, parang nasa simbahan. At sa loob ng balot na yun, may munting galaw. Parang may kumakatok mula sa loob. Kailan lalabas? Tanong ko. Kapag handaan na. Hindi natin pwedeng tulungan. Sagot naman niya. Napatingin ako sa kanya at ang sabi ko, paano kung nahihirapan na? Gumiti siya pero seryoso pa rin yung mga mata. Kung bubuksan mo yan, hindi siya mabubuhay. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, naging mailap si Gerald. Hindi na siya kasing dalas magkwento, hindi na rin siya agad sumasagot sa mga message ko. Akala ko abala lang siya hanggang sa isang hapon sinabi niya, may offer ako sa Maynila. At ito, nanlamig yung kape ko at ang tanong ko, trabaho ba yun? At ito, tumango siya. Oo eh. Sa butterfly farm. Legit. Matagal ko ng pangarap yun. Kaya ito, dapat masaya ako para sa kanya. At parte ko, oo. Masaya ako. Pero may parte ring natatakot. Kailan ka aalis? Tanong ko. Kapag natapos na to. Sabi niya sabay tingin sa mga kukun. Tahimik kaming nagkatinginan. Gusto kong sabihin na wag muna, na hindi pa ako handa sa pag-alis niya, na baka kapag lumipad siya, maiwan ako. Pero naalala ko yung mga sinabi niya, na ang paro-paro, kapag ikinulong, namamatay. Isang gabi may isang kukun na tuluyang bumukas. Tahimik kaming nanonood habang unti-unting lumalabas ang basang pakpak. Hindi pa makulay, hindi pa buo. Ganyan talaga. Hindi agad maganda. Bulong ni Gerald. Napangiti ako. At ang sabi ko, parang atin. At eto, napatingin siya sa akin ng matagal. Parang may gustong sabihin pero pinili ring maghintay. At sa pagitan ng unang pagkibot ng pakpak at unang takot sa pag-alis, naunawaan ko, ang pagmamahal pala, hindi lang pag-aalaga. Minsan, ito rin ay ang pagpayag na lumipad. May mga umagang mas maliwanag kahit walang araw. May mga araw
na kahit terik ang sikat ng araw, ramdam mong may paparating na pamamaalam. Dumami na ang mga paru-paro sa bakuran ni Gerald. Makukulay, tahimik, malaya. Lumilipad-lipad na parang walang pinanggalingang uod, walang pinagdaan ng kukun. Pinapanood ko sila at hindi ko maiwasang maisip na malapit na rin siyang lumipad. Ang gaganda nila, sabi ko. Tumango siya at ang sabi naman niya, worth it lahat ng paghihintay. Di ko alam kung bakit pero masakit marinig yun. Kinagabihan, niyaya niya akong uminom ng kape sa labas. Yung dati naming ginagawa pero ngayon, parang may deadline ng bawat minuto. Maui, may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo sa isang bagay. Bigla niyang sabi habang nakatingin sa daan. Napangiti ako ng pilit at sabi ko naman. At pagkatapos, huminga siya ng malalim at ang sabi niya, pagkatapos, lilipad na sila. Tahimik akong tumango pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi lang ako estudyante, na hindi lang ako tagapanood ng paglipad niya. Pero natatakot ako. Kinabukasan may isang paru-parong pinalaya. Hawak niya sandali, maingat, parang ayaw pa niyang bitawan. At ang tanong ko, ready ka na? At ang sagot niya, hindi pero kailangan. At eto, pinakawalan niya. At sa paglipad ng paru-paro, parang may parte ng dibdib ko ang sumabay. Gerald, may sasabihin ako. Tawag ko bago pa ako matalo ng tapang ko. Tumingin siya sa akin, walang ngiti, walang takas. Kung sakaling may taong ayaw kong paalisin. At eto, pinutol niya sinasabi ko. At ang sabi niya, hahayaan ko pa rin. Kasi kung mahal mo, hindi mo ikukulong. At eto, ngumiti siya. Masakit. Totoo. At doon ko naintindihan, ang pagmamahal pala, hindi palaging paghawak. Minsan ito yung pagkilos palayo habang umaasang babalikan tadhana. Niyakap ko siya ng mahigpit at tahimik. At sa yakap na yon, alam kong ito na yung huling pagkakataon bilang kami na walang pangalan. At sa pag-uwi ko, may natutunan ako. Handa na akong magmahal. Kahit ang kapalit ay ang matutong maiwan. May mga pamamaalam na hindi umiiyak, tahimik lang pero humuhugot. At sa araw ng alis ni Gerald, walang banda, walang eksenang pang-movie, isang bag, ilang garapon na walang laman. At bakurang minsang naging mundo niya. Nakatayo ako sa tabi niya habang pinapakawalan niya ang huling paru-paro. Mas makulay kaysa sa lahat, mas buo, mas matapang. At ang sabi niya, yan ang pinakauna kong inalagaan. Akala ko hindi aabot. At lumipad ang paru-paro diretso sa liwanag. Huminga siya ng malalim. At ang sabi niya, ako naman. Hindi ako umimik. Kasi kung magsasalita ako, baka pigilan ko siya. At ayokong maging kulungan. At bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa akin. Maui, salamat sa paghihintay. At etong ngumiti ako. Sabi ko naman, salamat sa pagtuturo kung paano. Hindi kami naghalikan. Hindi kami nagbitaw ng mga salitang mahal kita. Pero sa pagitan ng mga hindi sinabi, alam naming pareho. Totoo ang naging kami. At habang papalayo siya, may dumapo sa balikat ko.
Isang paru-paro. Di ko alam kung alin dun yung kanya pero ngumiti ako. Kasi minsan ng pag-iibig hindi nawawala. Nag-iiba lang ng anyo. Ang pag-iibig ay parang paru-paro, isinisilang na uod, pinagtatawanan habang gumagapang, pinaghihinalaan habang tahimik, at hinahangaan lamang kapag marunong nang lumipad. Ngunit ang tunay na nagmamahal, hindi humahanga lang sa pakpak, marunong siyang maghintay sa lupa kahit alam niyang hindi lahat ng lipad ay babalik. Makalipas ang ilang taon may dumating na package, isang maliit na kahon at sa loob, larawan ng isang butterfly farm sa Maynila at sa likod may sulat. Maui, hindi lahat ng paru-paro bumabalik sa pinanggalingan, pero lahat natututong lumipad at may pinanggalingang naghihintay. Gerald. Napatingin ako sa bakuran namin. May mga bagong uod sa halaman at etong ngumiti ako. Hindi ko sila tinapakan, hindi ko sila minadali. Hinayaan ko lang. Dahil minsan sa buhay ko, may isang lalaking nagturo sa akin na ang pag-ibig, kahit minsan ka lang dalawin, habang buhay, ang ganda. May mga paglipad na hindi pa mamaalam, may mga distansyang sinusukat lang ang lalim ng pagmamahal. Umalis si Gerald at tulad ng sinabi niya, hindi ko siya kinulong. Pero hindi ibig sabihin nun tumigil akong maghintay. At sa paglipas pa ng mga buwan, ang bakuran nila, ako na ang nag-aalaga. Natuto akong humawak ng uod, hindi na may takot kundi may pag-unawa. Natuto akong maghintay tulad ng pagturo niya. Hanggang sa isang umaga, may kukun na muling bumukas. Isang paru-parong kakaiba ang kulay, mas matingkad, mas buo. At sa likod ng pakpak nito, may dumating na anino. Hindi pa pala tapos ang kwento. Sabi ng boses na kabisado ng puso ko. Napalingon ako, si Gerald. Mas payat, mas buo ang tindig. Pero pareho pa rin ang ngiti. Yung ngiting marunong maghintay. At ang sabi ko, akala ko lilipad ka na ng tuluyan. At eto lumapit siya. At ang sagot naman niya, lumipad ako para malaman kung saan talaga ako babalik. Tahimik kami nagkatinginan. Walang uod, walang kukun. Pakpak na lang na handang piliin ang lupa. At ang sabi niya, may butterfly farm na ako, pero may isang lugar na mas gusto kong alagaan. Tinuro niya ang bakuran. Tinuro niya ako. Hindi ako matras, hindi rin ako natakot. Hinawakan ko ang kamay niya, hindi marahan, hindi nagdadalawang isip. At ang tanong ko, hindi ka na ba lilipad ulit? At ngumiti siya. Sabi niya, lilipas ang panahon. Lilipad pa rin pero sa bawat balik, ikaw ang uuwian. At doon ko naintindihan ang tunay na pag-ibig. Hindi lang marunong maghintay, marunong din pumili. Ang paru-paro ay hindi pagmamay-ari ng hangin. Ito ay biyahero lamang at ang bawat biyahero may pusong naghahanap ng uuwian. Ang pag-ibig kapag totoo, hindi takot sa distansya dahil alam nito kung kanino babalik ang pakpak. May maliit na butterfly farm na ngayon sa aming lugar. May karatula sa halap. May maliit na butterfly farm na ngayon sa aming lugar. May karatula sa harap. Paru-paro. Inaalagaan, hindi kinukulong. At sa likod ng farm, may maliit na bahay. May kape sa umaga, may uod sa garapon, may lalaking minsang lumipad at piniling bumalik.
At ako, hindi na tagapanood. Ako na ang kasama niya sa paglipad. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.